Purihin po ang ating Panginoon. Buksan po natin ang ating Bible sa Book of James, chapter 4, from verses 13 to 15. Now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city. Spend a year there, carry on business, and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. May God bless the reading of His Word. Tayo po ngayon ay manalangin. Pinupuri, dinadakila, sinasamba po namin kayo, Ama naming Diyos, sa umagang ito, sa pribileyo na kami ay sama-samang manambahan po sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Kami ay nagpapasalamat sa kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming pangatawan, maging Panginoon sa pagkakatipon niyo po sa amin dito sa lugar na to. At maging yung mga kasama po namin online, kayo rin ng Diyos na kumatagpo sa bawat isa. At ang dalangin nga po namin, Panginoon, kung paanong naging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa inyo, ang mga awiting papuri at pasasalamat po namin. Ngayon, pagpalain ninyo ang inyong salita, na aming pong pag-aaralan, gamitin niyo po lamang ang kasangkapan upang inyong kalooban ang maipahayag sa aming kalagitnaan. At sa araw na to, Panginoon, dalhin niyo po kami sa mas mataas na antas ng aming pananampalataya na may kapanabigan sa aming puso na kayo ang Diyos na may dakilang plano sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa inyo lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nakakaupo na po kayo. Medyo madilim yung ating live streaming ngayon kasi nagkakaroon tayo ng malfunction sa ating pong light system. Napag-isip-isip nyo na po ba kung ilang araw na lang, hindi ang Pasko, bago matapos ang taong ito ng 2023? Maraming bagay ang nangyari ngayong 2023. Maganda, okay, mabuti, mga bagay na pinlano natin, pero marami rin mga pangyayari ng ating buhay na bagamat binalak po natin ay nagtataka tayo bakit hindi nangyari. Ang totoo, kahit po ang mga businesses, may mga itinakda po sila ng mga promo, may mga itinakda po sila na mga marketing strategy na kung saan inabangan ng maraming tao. At pihadong katulad ng marami, kayo po ay nabiktima nung sale kahapon, di po ba? Ako po ay walang binili kahapon. Okay? Araw daw ng mga single kahapon. Taas nga ang kamay ng mga kaway-kaway naman dyan, ng mga single. At baka hindi po nyo alam, ito po ay nagsimula noong 2009 sa China. Okay? Meron pong isang online selling company, ang pangalan ay Alibaba, at nagdaos po sila ng sale event. At simula po nung 2009, taon-taon, meron na po silang sale event. Ang ginawa naman ng mga Pilipino, ayaw patalo ng mga Pilipino. Tuwing magkakaroon ng dobling digit na number, halimbawa, 11, 22, 33, yan, hanggang 12-12 po yan eh. So, hindi nagpatalo Pilipino. Kaya lang, kinilala ang 11-11 bilang single day. So, alam nyo na kung kailan ang araw ninyo. Pero kung isipin ninyo, it's a marketing strategy. Dahil single ka, i-enjoy mo buhay mo, mag-shopping ka ng mag-shopping. So, abangan nyo na. Marami nang darating yan sa isang linggo ito na parating. May mga magdo-doorbell na naman sa inyo ng mga naka-helmet, kulay orange ang pouch, kulay gray ang pouch, at kung ano pa mang kulay yan po. Kaya lang, ngayong araw po na to, sa bansang Amerika, ay tinakda naman na National Chicken Soup for the Soul Day. So, nakikita nyo naman yan, tindi ng mga tao, no? So, nagtatakda sila ng mga araw sa mga bagay na gusto nilang gawin. Napag-isip-isip nyo na ba? Merong isang kilalang great event na mangyayari po sa susunod na linggo. At ito'y inaabangan ng buong universe. Sapagkat sa darating na November 19, November 18 sa El Salvador, ay yung inaabangan ng buong universe.
yung Miss Universe 2023 o 72nd Miss Universe pageant. Kung tatanungin ko po kayo, ano bang inaabangan ninyo para sa taong 2024? Okay? Meron po ako nakita, okay? Yan ang inaabangan niya. Kayamanan. Okay? Ano ang naghihintay sa kanya para sa 2024? Kayamanan daw. Sa inyo po kaya, ano kaya naghihintay? Jowa. Okay? O di kaya naman, bahay at lupa, sasakyan. Okay? Nasa sa atin po kung anong gusto natin. Kaya lang, mga kapatid, kaya ako po ito pinapakita, makikita natin, tayo bilang tao, meron tayong mga inaasam na magaganda, mabubuti, mga dakilang bagay na in the natural, dito umiikot yung buhay natin. This is what motivates us to do the things that we do in life. At ang isa sa pinakaabangan po ng maraming tao sa buong mundo, lalong-lalo na po ng mga atleta, ay yung pong Olympics na gagawin sa Paris sa 2024. And 4 years after, sa Los Angeles, California naman po sa 2028. So much of this, ipinakikita ko lang po sa inyo that there are great events that will take place. Okay? Nangyari kahapon, nangyari ngayon, susunod na linggo, mangyayari, sa taong darating, mangyayari, at looking forward in the year 2028, meron pa ring mga pangyayaring magaganap. On my way here, meron po akong update na natanggap sa aking pong cellphone na kinakailangang ipag-pray po natin sapagkat meron pong super typhoon na parating. Okay? At ang medyo maaapektuhan po ang buong Pilipinas. Ipinakita po dun sa update. Tinignan ko nga po kaagad eh. So mararamdaman po natin to sa araw po ng Huwebes, Biyernes at medyo malaki ang sakop sa buong Pilipinas nito. So this is something that we need to pray for. Salamat na lang sa Panginoon dahil meron tayong mga technology today na napipredict yung mga pangyayari po na yun. Pero kung paano natin iingatan ang ating sarili at wala pa naman na-inventong technology para itaboy ang bagyo, so dito po papasok ang kapangyarihan ng panalangin ng bawat isa po sa atin. Sapagkat tanging Diyos lang ang may control ng lahat ng bagay sa mundong ito. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Now, I want us to see the great things that God has in store for us in the last days. So much of the introduction, pero kung ang tao merong mga magagandang plano, ang Diyos din. Meron po siya mga itinakdang mga pangyayari na magaganap sa ating pong kapanahunan. At ba't ko po sinasabing sa ating kapanahunan? Sapagkat we are living in the last of the last days. Tayo po yung generation na kung saan naniniwala ako, babalik ang ating Panginoong Jesucristo. The end time started when the Lord Jesus Christ died and resurrected from the dead. Tandaan po natin to. Doon po nagsimula ang countdown. Nang ating Panginoong Jesucristo ay mamatay at nabuhay na maguli at umakyat sa langit at umupo sa trono, sa kanang trono ng biyaya ng Diyos, nagsimula na po ang countdown ng end times. At hindi lang po yun. Ang pangalawang pangyayari na matindi o great things that had happened is when the church was born in Acts chapter 2. Okay? At sabi ng Acts chapter 2 Acts chapter 1 verse 8, at bababa ang kapangyarihan ng Diyos sa inyo. Okay? At sa Acts chapter 2, bumaba ang kapangyarihan ng Diyos at nabautismuhan ang mga alagad. So that's the time of the church when the church was born. Now, during that time at sa panahon po natin ngayon, ang susunod na pinakadakilang event na mangyayari, na pinakaabangan, if you're a true Christian, is the rapture or the great disappearance. Bakit po ganun? Sapagkat maraming pangyayari ang naganap. Simula ng ating Panginoong Jesucristo ay namatay, muling nabuhay at umakyat sa langit. Maraming pangyayari ang naganap sapagkat kahit sa panahon po natin ngayon, marami pa rin tao nakakakilala sa ating Panginoon at nagiging bahagi ng kanyang katawan, ng kanyang local church at ng body of Christ in the entire world. Pero what we are looking forward right now is the great disappearance or the rapture.
And as the Word of God says in 1 Thessalonians chapter 14 up to 18, ito po mababasa natin. For we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's will, according to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. But as verse 16 says, for the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Okay. Therefore, encourage one another with these words. So, ito na po yung susunod na inaabangan po natin. Okay? Bagamat mayroong kaguluhang nagaganap sa Israel, and it is already their 5th week, and as the news says, more than 11,000 people na po ang namamatay dun sa Gaza, at mag-escalate pa po ito, meaning to say, marami pa. Okay? And I was reading something about Israel, at meron din po ako napanood na video na dahil sa pangyayari pong ito, there are 5 borders ng Israel na binabantayan po nila ngayon. Yung border po ng Gaza, yung border po ng West Bank, yung border po ng Lebanon, yung border po ng Syria, at doon po sa may bandang Egypt, binabantayan po ng Israel yan. Kasi lahat po yan ay susceptible sa pagpasok po ng mga Muslim extremists. Halimbawa po yung grupo ng Hamas na umatake sa Israel, sa Gaza Strip noong October 7, okay? Nakikipag-ugnayan na po sila ngayon sa Hezbollah na grupo po ng mga Muslim sa tinatawag po na Lebanon, at nakikipag-ugnayan din po sila sa Syria, okay? Nakikipag-ugnayan din po ang Syria sa Iran, at ito po yung medyo kinakailangan natin bantayan sa panalangin, sapagkat when all these countries come together, okay, ang susunod po dyan ay baka magkaroon po ng World War III. Okay? So, ba't ko po ito tinuturo sa inyo? Sapagkat darating po talaga ang panahon na ang lahat ng bansa sa buong mundo ay magkakaisa para atakihin ang bansang Israel. Ano naman sa atin yan? Ang layo-layo ng Pilipinas sa Israel. Para makarating ka ng Israel, kinakailangan bumiyahe ka 9 hours by plane. Okay? So, masyado matagal yun. At ang totoo, iba yung time zone nila doon dito sa kinalalagyan natin. They are 5 hours behind. So, kung ngayon ay alas 10:15 ng umaga, sa kanila po ngayon doon ay alas 4:15 ng umaga o alas 5:15 ng umaga. So, ganun po, ang layo po nila. Kaya lang mga kapatid, because Israel is God's timepiece. Meaning to say, ang Israel po ay ang orasan ng Diyos sa mga pangyayaring magaganap sa mundong ito. So, kinakailangan maging mapagbantay po tayo. So, ang dapat po nating inaabangan ngayon sa mga pangyayari pong ito is the great disappearance or the rapture of the church. Mga kapatid, how I pray that all of us would make it to the rapture. Nakakatakot naman yan, Pastor. Hindi po nakakatakot yan. Kasi parang ganito yan eh. Yayayain ko kayo, sumama sa akin, pumunta sa isang lugar na mapayapa, sa isang lugar na maganda, sa isang lugar na wala na tayong iintindihin kundi mag-enjoy lamang. Sasama po ba kayo sa akin? Gusto ko kasama lahat ng miyembro ng inyong pamilya, sasama po ba kayo sa akin? At wala kayong gagastusin, sasama po ba kayo sa akin? Isa lang ang kondisyon. Sa panahong inaantay po natin yung araw na yon ng pag-alis natin, kinakailangan maghanda po tayo. Ganyan po ang sinabi ng Panginoon. In John chapter 14, sabi ng ating Panginoon, in this world, you will have many tribulations. But take heart, because I have overcome the world. At ang sabi pa ng Panginoon, naghahanda ang aking Ama ng lugar para sa inyo. At ako'y babalik upang sunduin kayo, upang sa pagsundo ko sa inyo, makasama ko na kayo sa aking kinalalagyan. So, ang Panginoong Jesucristo,
more than 2,000 years ago, have made a promise to those who believed in Him. At kasama po tayo sa mga nanampalataya sa Kanya. At yung inihandang lugar ng ating Panginoon ay hindi po pwedeng ikumpara dito sa mundong ito, kahit gaano kaganda ang mundong ito, kahit nakagaano ka-comfortable ang ating mga bahay. It cannot be compared. It's incomparable. Kaya lang, the reason why wala tayong excitement, sapagkat wala tayong idea kung ano po yung kinalalagyan po ng lugar na yun. Parang kahit nasabihin ko sa inyo, sama kayo sa akin, tinitiyak ko sa inyo, mag-enjoy kayo. Tinitiyak ko sa inyo, wala kayong gagastos. Tinitiyak ko sa inyo, wala kayong anumang aalalahanin pagdating doon. Kaya lang kinakailangan maganda kayo. Eh yung siguro sa first day, medyo excited ka, nag-empake ka. Second day, 1 week, 2 months, 3 months, 1 year. Eh paano pa yung more than 2,000 years na? Di ba? Nangako ang Panginoon, pero hanggang ngayon, parang hindi pa nangyayari yun. Pero mga kapatid, may mga tandang ibinigay ang ating Panginoon. Now, when these things takes place, sabi ng Panginoon, earthquake, pestilences, mga catastrophes, wars, rumors of wars, sabi ng salita ng Panginoon, Matthew chapter 24, tulad ito ng pagbubuntis ng isang babae. Kapag ka ito'y madalas nang nararamdaman ng isang babae, ibig sabihin, malapit na siyang manganak. So, maaaring more than 2,000 years ago, merong mga earthquake, may mga catastrophes, merong gera, kahit nga po noong 1940s, nagkagera, 1943, nagkaroon ng World War II. So, makikita natin, mga kapatid, nangyari na lahat. Pero wala pa ang Panginoon. Tama. Pero ngayon, mas madalas na ang occurrences ng mga bagay na to. Na kung atin po susuriin ang sinasabi ng Bible, the next event that will take place is the great disappearance of the church or the rapture. Now, the question is, handa po ba tayo pag dumating po yan? Ang sabi ng Bible, when the rapture takes place, yung magkatabi sa higaan, yung isa mawawala, yung isa mananatili. Yung isa nagtatrabaho sa bukid, yung isa mawawala, yung isa mananatili. Yung isa nag-aararo, yung isa mawawala, yung isa mananatili. Kaya magkakaroon po, the second thing that will take place after the rapture is the great distress or the tribulation period. Mind you, mga kapatid, ito po ang sabi ng Matthew chapter 24 verses 21 and 29. For then, there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. Immediately after the distress of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky, and the heavenly bodies will be shaken. So, makikita natin dito, kapag natapos ang rapture, susunod po nito kagad, magkakaroon po ng kaguluhan. At sa kaguluhan pong ito po yung timeline na mangyayari. Okay? 7 years po ang tribulation period. Yung first 3.5 years, ito po yung, dahil merong kaguluhan. Imagine, napanood na po natin yung video, yung movie ng Left Behind. Okay? Kung hindi nyo pa napapanood, sabihin nyo sa akin para ma-forward ko sa inyo, meron po akong MP4 noon para mapanood ninyo, na merong isang piloto ng eroplano, okay? Nagmamaneho po siya ng eroplano, at yung isang kasama niya, biglang nawala. Okay? Merong nagmamaneho ng sasakyan, kasama po yung anak niya, tapos ang nangyari po, biglang nawala yung bata. So, iyak yung nanay. So, maraming ganong kaguluhan, maraming ganong senaryo, at ang mangyayari, the Antichrist will appear sapagkat i-deceive po niya ang maraming tao. Dahil pag nag-appear ang Antichrist sa start ng tribulation period, magkukunwari po siya na siya na po ang may dala ng kapayapaan. So titigil po pansamantala ang mga pangyayari. At ang mga tao po, katulad ng nangyayari ngayon sa Israel, okay, they will hate the Christians. Why will they hate the Christians? Sapagkat tayo, alam natin yung rapture na mangyayari, pinapangaral natin ito sa maraming tao, itinuturo natin ito, pero kaya sila magagalit sa atin sapagkat meron silang mahal sa buhay na biglang mawawala at sila maiiwan. Okay? At ang itatawag nila sa mga Christians, mga haters tayo. Parang ganito po.
We all believe in love, but not all love is correct. Tama po ba? Lahat po tayo naniniwala sa pag-ibig, pero hindi lahat ng pagmamahal ay tama. Tama bang magmahal ka ng may asawa na? Tama bang magmahal ka ng kapwa mo lalaki o kapwa mo babae? Bilang kapatid, pwede. Pero para magkaroon ka ng romantic kind of love dun sa kapwa mo lalaki, kapwa mo babae, hindi po tama yan. No, we as Christians, we preach the truth that comes from the Word of God. So itinuturo po natin, hindi dahil para ipadama sa kanila na mali yung kanilang ginagawa, kung hindi para sila po ay mamulat sa katotohanan at sila ay magsisi at magbago. So parang katulad nitong ginagawa natin, itinuturo ko sa inyo na darating talaga itong pangyayari na to at kung hindi handa ang maraming tao at ito'y mangyari, magagalit sila sa atin at sisisihin nila tayo, bakit nangyari yun? Bakit iniwan kami ng Diyos? Samantalang mabuting tao naman kami. Samantalang hindi naman kami pumapatay. Hindi kami nagnanakaw. Hindi kami gumagawa ng hindi tama, nang-aabuso ng aming kapwa. Bakit kami naiwan? Kasi wala pong kaugnayan sa paggawa ng mabuting gawa ang kaligtasan ng tao. It's all because of the faith that we have in the Lord Jesus. Sabi po ng salita ng Panginoon sa Roma chapter 10 verse 9 and 10. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Not because may ginawa kang mabuti, may ginawa kang tama, nagbigay ka, kaya ka maliligtas. No, it has nothing to do. So, ngayon, the Antichrist will appear at pag nagsalita po siya, makikinig ang lahat ng world leaders. So, maraming tao po ang madideceive. And it's called the Great Deception. Now, after the first 3.5 years, magkakaroon po ng Great Abomination. Ano yung Great Abomination? Tatayo po yung Antichrist sa temple sa Israel at ide-desecrate po niya yung temple na yon. Paano niya ide-desecrate? Doon po sa temple na katulad ng temple na binild po ni Moses, katulad ng temple na binild ni Solomon, na ngayon ay pinaghahandaan na po ng mga Jewish people, Jewish rabbi, sapagkat that will usher in the coming of the Lord Jesus Christ. Tatayo po yung Antichrist doon at ang gagawin po niya, maghahandog po siya ng baboy. Okay? The pig is an abominable sacrifice sa Diyos. Pero maghahandog po siya ng baboy doon. So madedesecrate po yung temple na yun. Okay? At magagalit ang mga Hudyo. Sa galit ng mga Hudyo, maraming tao po ang papapatay na Antichrist. And then, papasok po yung Great Tribulation in the remaining 3.5 years. At the end of the Great Tribulation period, bababa po ang Panginoong Kristo. Now, dito po sa 7 years time frame po na to, paano natin malalaman na nagsimula na ang tribulation period? Una, the rapture of the church has taken place, yung great disappearance. The second is, Ezekiel chapter 38 and 39 will take place. Yan ay mga prophetic chapters in the Bible na dapat po nating bantayan. Ano po yung sinasabi ng Ezekiel chapter 38 verse 30 and chapter 39? Okay? From the north will arise an army at guguluhin po nito ang Israel. Now, kung titignan po ninyo, the northest, at the north of the map of Israel is the country of Russia. Right now, ang kalaban ng Russia ay Ukraine. Tama po ba? Pero darating ang araw na ang Russia po, kasama po ng ibang mga bansa, magkakaroon po sila ng alliances. At pag nagkaroon sila ng alliances, dahil galit din po ang Russia sa Israel, kasama ang Russia ang aatake. So, these are the great events na dapat po natin tignan, mga kapatid. Tandaan po natin, the rapture will take place, the great deception, the great abomination, the great descent, or the second coming of the Lord Jesus Christ. Kaya ano sabi ng Revelation chapter 7 verse 14? I answered, Sir, okay, you know, and he said, these are they who have come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Kasi ganito po ang mangyayari.
Katulad ng marami po sa inyo na nandito, kasama ko ngayon. Okay? The reality is, hindi po lahat ng nasa church makakasama. Pero dahil napakinggan ninyo ang ganitong mga aral, when these things takes place, maalala ninyo, isang araw ng linggo, November 12, 2023, napakinggan ko yan. Itinuro yan. So, during the 7 years tribulation, may mga tao na hindi po nila tatanggapin ang ginagawa ng Antichrist. And one of the things that the Antichrist would do is to put a mark on the right hand or to put a mark on the forehead ng tao. Katulad po, di ba, nung nagkaroon po tayo ng quarantine, nung pandemic 2020 hanggang 2022, di ba, para makalabas ka, para makabili ka, kailangan mo ng QR code. Doon sa QR code na yon, i-input mo ang lahat ng information patungkol sa iyo at malalaman din po kung ikaw ay bakunado o hindi bakunado. May mga hindi po nagpa-vaccine kasi choice po nila yon. At hindi pa po sila pinuwersa ng ating gobyerno. But when the tribulation period takes place, hindi ka makakabili nang wala kang tatak. Hindi ka makakapagpagamot nang wala kang tatak. Hindi ka makakapunta sa isang lugar nang wala kang tatak. Because all the vital information ng tao po ay sa pamamagitan po ng microchip na ilalagay sa kanang kamay o sa noo ng tao. Alam niyo po ninyo, sa Europe, meron na pong ganitong pangyayari. Okay? I think it's in Switzerland, na ang mga tao po ay bumibili, ini-scan na po nila yung kanilang kanang kamay. Now, bakit kanang kamay? Okay? Bakit dito? At bakit sa noo? Okay? Hindi ba pwedeng dito na lang kasi dito tayo binabakunahan? Alam po ba ninyo kung bakit? Because that is a microchip. Hindi nagbabago ang temperature nitong ating kanang kamay o itong kaliwang kamay at hindi nagbabago ang temperature nito. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po mag-e-expire yung chip na ilalagay sa tao. Even those things were foretold in the Bible. At ngayon lang po natin naunawaan kung bakit nangyayari itong mga bagay na to. Kaya lang, these are all preparations for us to see that the Antichrist would come. Now, after the 7 years tribulation, the great descent will come, or the second coming of the Lord Jesus Christ. Last Sunday, itinuro ko po, okay, there are two phases of the coming of the Lord Jesus Christ. The first advent that Jesus came here on earth, He came as a baby. At sa darating na December 25, isi-celebrate na naman ng buong Christianity sa buong mundo ang pakapanganakan ni Jesus. Pero wala po talagang takdang araw na ipinanganak si Jesus. Kaya lang na-commercialize at ginawa pong December 25. Pwede na rin. Kasi malamig-lamig nung araw po na yon, di ba? Pero sa Israel, hindi po pwedeng ipanganak si Jesus ng December 25 sa sabsaban. Bakit? Sapagkat winter po sa Israel noon. Maginaw na maginaw. So paano papanganak sa sabsaban? Hindi po, logically speaking, hindi po tama. Base sa pag-aaral, historically speaking, the scholars believe that Jesus was born after winter or papunta na po sa summer. So that is sometime March or April. Now, the second phase of the coming of the Lord Jesus Christ ay eto pong second coming. Meron din po itong two phases. So yung pagbabalik ni Jesus, yung unang binasa natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 13, 14, 15, 16, 17, 18, okay? And the Lord will come in the air. Ibig sabihin, pag bumalik si Jesus, unang pagbalik po niya dito, para sunduin ng bawat isa po sa atin, is called the rapture. Nasa langit lang po si Jesus. Di ba ang sabi ng Panginoon ng isa sa mga anghel? The same Jesus that you saw, who was caught up in the air, will come back in the same manner. So ibig sabihin, kung saan si Jesus umakyat, doon din po siya babalik. At makikita po siya ng mga mananampalataya. Nasa langit po siya at meron pong mga illustration, meron kayong makikita na mga images na ang rapture pag nag-take place, nasa himpapawid si Jesus at yung mga mananampalataya, una na namatay, ay muling bubuhayin ng Panginoon at tayo na mga buhay ay kasamang iaakyat ng Diyos
ng Panginoong Kristo sa langit. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Parang hindi kayo excited, di ba? Kaya kinakailangan, ito po ay paghandaan po natin. Pero, yung bababa ang Panginoong Kristo dito, itatapak niya ang kanyang mga paa sa Jerusalem, sa Mount Zion. Ito po yung tinatawag na the coming or the second coming of the Lord Jesus na sinasabi po ng Matthew chapter 24 verses 30 to 31. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. Yung first phase, pag bumaba si Jesus, susundiin tayo. Pero yung second phase, pag bumaba si Jesus at nag-set po siya ng kanyang mga paa sa Jerusalem, kasama tayo ng Panginoon na bababa dito sa lupa. Kasi ang susunod na po ron, mga kapatid, ay yung tinatawag po the Great Millennial Reign of the Lord Jesus Christ. Na ibig sabihin nito, mga kapatid, doon po kasi sa pagbaba niyang muli, ito po yung senaryo na magkakaroon po ng Armageddon. Sabi po ng Bible, the Battle of Armageddon. I encourage you, baka po kasi kontento na kayo, tayo po palagi ay may series ng pag-aaral. I encourage you next Sunday, kahit online, panoorin po ninyo yung ituturo ko para makita po ninyo yung chronological sequence of events na mangyayari. Para alam ninyo kung paano nyo rin po ito ituturo sa inyong mga mahal sa buhay at kung paano ang bawat isa ay makapaghahanda. Kaya lang mga kapatid, I want to encourage you. Okay? Yung 7 years of tribulation period, dapat hindi natin maranasan yun. Kasi yung first 3.5 years, pakana ni Antichrist, but yung second part ng 3.5 years, eto po, walang ibang nag-orchestrate nito, kundi ang Diyos. Na ibig sabihin, mga kapatid, yung sinasabi po na sa Book of Revelation, the 7 bowls, the 7 trumpets, the 7 seals, all of those things will take place during the Great Tribulation period. So, hindi natin dapat maranasan yon. Pero ito, yung Great Millennial Reign ng ating Panginoon, kasama tayong bababa ng Panginoong Kristo sa Jerusalem. And that's the reason why we need to pray for the peace of Jerusalem. Because when we pray for the peace of Jerusalem, we are praying for the second coming of the Lord Jesus Christ. Revelation chapter 20 verses 1 to 3 says, "And I saw an angel coming down out of heaven, having key to the abyss, and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil, or Satan, and he bound him for 1,000 years. He threw him to the abyss, and locked and sealed it over him, to keep him from deceiving the nations anymore, until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time." Uy, bakit naman pakakawalan pa ng Panginoon? Di ba? Iginapos na nga po siya. Itinapon na nga po siya sa bottomless pit, yung tinatawag na abyss. Bakit after ng 1,000 years, muli siyang pakakawalan? Kasi, mga kapatid, during the tribulation period, meron pong hindi tatanggap ng tatak sapagkat mananalig sila sa ginawa ng Panginoon. Kaya hindi sila tatanggap ng tatak eh. At maaaring datnan sila ng Panginoon na buhay, and during the 1,000 years, kasama rin silang maghahari ng Panginoon sa buong mundo. Katulad ng bawat isa sa atin. Bakit tayo kasamang bababa ng Panginoong Kristo dito sa lupa at the second coming? Sapagkat for 1,000 years, tayo pamamahalain ng ating Panginoon. Ano sabi ng Bible in Luke chapter 12? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa malaki. Maaari ngayon, hindi ka nanalo ng kagawad, konsehal, chairman, mayor, governor, senator, presidente. Pero ginampanan mong mabuti ang iyong tungkulin bilang isang mananampalataya. At the 1,000 millennial reign of the Lord Jesus Christ, you will be entrusted by Jesus. Mamamahala ka.
At napakaganda nito, mga kapatid. In the book of Isaiah, it says, "And the kingdoms of this world will be laid in His shoulders." Na meaning to say, in this 1,000 millennial reign, kikilalanin ng buong mundo na si Jesus ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At kasama tayo ng Panginoon na maghahari. Kaya, wag mong alalahanin kung hindi ka nanalo. Okay? Ang alalahanin mo, kinakailangan maging mabuting katiwala ka. Maging mabuting asawa ka sa iyong asawa. Maging mabuting ama ka sa iyong mga anak. Maging mabuting manager ka kung ikaw ay manager ng kumpanya o ikaw ay may mga taong hinahawakan. Kasi all these things, pananagutan natin sa Panginoon when we come face to face with Him. Kaya nga, during the 7 years of tribulation, habang dito sa lupa ay nagkakaroon ng matinding dalamhati, sa langit naman, meron pong tinatawag na the judgment seat of Christ. Doon sa judgment seat of Christ, binibigyang reward ni Jesus in 1 Corinthians chapter 3. Yung mga mananampalataya, sabi doon, okay, yung ating paglilingkod can be likened into 3 precious stones and into 3 other things na pag dumaan sa apoy, ay malalaman kung karapat-dapat ba tayo. Okay? Kapag ka hindi karapat-dapat yung ating pong paglilingkod na ginagawa, katulad ng wood, hay, and stubble, okay? Parang kahoy, ipa, at saka dayami, pag dumaan sa apoy, matutupok to. Meaning to say, hindi counted, pero ligtas tayo. Pero kung nagtitiis ka, okay? Gumigising ka ng maaga para makapag-devotion ka. Gumigising ka ng maaga para makapanalangin ka. Nagpa-prayer and fasting ka. At nagbibigay ka para sa Panginoon kahit na hirap ka. These are counted great before the sight of God. And while there is 7 years tribulation here on earth, in heaven naman, may awarding ceremony na nangyayari. Okay? Kaya the other 3 things na ibibigay ng Panginoon is yung precious stones, okay? Okay? The diamond, the rubies, the sapphire, ibibigay ng Panginoon yun. At anong purpose? Bakit tayo bibigyan ng Panginoon? So that when we worship God while we are in heaven, meron tayong i-offer sa Kanya. Kaya mga kapatid, gusto kong ma-encourage ang bawat isa sa inyo. Okay? Kahit na nahihirapan tayo, sige lang, magpatuloy lang tayo. Kahit na ikaw lang ang namamagitan para sa pamilya mo. Kahit na hindi mo makita ang suporta sa iyo ng magulang mo, ang suporta sa iyo ng asawa mo, sige lang, magpatuloy ka lang. Because Acts chapter 16 verse 31 says, "If you believe in the Lord Jesus, you and your household will be saved." Kung walang mamamagitan sa kanila, edi pare-parehas na kayong mapapahamak. Pero kung may namamagitan na katulad mo, darating ang araw na yung katapatan mo gagantimpalaan ng ating Panginoon. At di ba napakaganda noon, mga kapatid? Yung sa kabila ng paghihirap natin, in-honor ng Diyos yung ginawa po natin. Baharing dito sa lupa, hindi tayo mapansin, pero sa langit, when we come face to face with Jesus, there is a reward that awaits every one of us. So, eto po yun, mga kapatid. Now, when the Lord Jesus Christ reigned for 1,000 years, okay, hindi natin alam. Okay? Pero baka meron pa ring bansang Pilipinas. Di po ba? Baka meron pa ring bansang Amerika. Baka meron pa ring bansang China. Kaya lang, eto po yun eh. Di ba? In Matthew chapter 25, makikita rin po natin, merong mga tao po na sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Sabi ng Panginoon, nung ako ay nakulong, nung ako ay nagkasakit, nung ako ay nangailangan, hindi nyo man lang ako tinulungan. Okay? Pero, merong papapasukin ng Panginoon. Okay? Ito po yung mga bansa, okay, na tumulong sa bansang Israel. Kasama po tayo ron. Sapagkat nung panahon ni President Manuel L. Quezon, tumanggap ang ating Pangulo ng mga Jewish settlers dito sa Pilipinas. Kaya nga, pag nagpunta ka ng Israel, meron po dong monument dedicated for the Filipinos and the people of Israel. Kinikilala nila ang ginawa ng ating pong mga kababayan. At ito lang, lately, di po ba? Ewan ko kung napanood niyo po sa news. Okay? Merong isang Pilipina caregiver, ang pangalan po niya ay Camille. Nakalimutan ko na yung apelyido.
Okay? 95 years old yung babaeng kanyang inaalagaan. Noong October 7, bigla pong pinasok sila ng Hamas para mailigtas po niya yung kanyang inaalagaan at mailigtas niya rin yung kanyang sarili. Sabi niya po dun sa pumasok na Hamas, sabi niya, ibibigay ko sa iyo lahat ng meron ako. Pera ko, alahas ko, gadget, cellphone ko, ibibigay ko sa iyo. Huwag mo lang kami saktan ng alaga ko. At ganun nga ang ginawa po kasi teenager daw yung pumasok sa kanila. Okay? At nung wala na pong makitang papakinabangan pa, iniwan sila ron. Na-rescue po sila. And yung ginawa po ng babae na yon was interviewed in CNN at kinilala rin po ng ating gobyerno. Now, napakaganda po nun, di ba? And there are many Filipinos na handa rin pong gawin yun. Okay? Ang kagandahan pa nun, taga Nueva Ecija po yung babae po na yun. Okay? So, makikita natin mga kapatid na meron pa rin mga tao na nagbibigay halaga. Okay? Now, after the millennial reign of the Lord Jesus, pakakawalan ng Panginoon si Satanas. Pag pinakawalan ng Panginoon si Satanas, dito po papasok uli yung great deception. Ang sabi ng Bible, for a short time, hindi natin alam kung gaano kaikli yung panahon na yon. Kasi sa Panginoon, 1,000 days is just one day. And one day is like 1,000 years. Sabi po ng aklat ng Pedro. So hindi natin alam kung gaano kaiksi yung short time na yon. Pero kung itong panahon na to, mga kapatid, nakilalalagyan po natin, the Holy Spirit is mightily at work in our lives. Kumikilos ang banal na Espiritu sa ating buhay. At nahihirapan tayong magpatuloy sa Panginoon. What more when the rapture takes place? Because when the rapture takes place, kasama na susunduin ng Panginoon ay ang banal na Espiritu. Kaya magkakaroon talaga ng matinding kaguluhan at karahasan sa mundong ito At paano kung pakakawalan ng Panginoon si Satanas upang makapandaya pa? Sino pa ang maliligtas? Pero ang sabi ng Bible in the book of Matthew, but for the sake of the elect, I will cut it short. Meaning to say, puputuli ng Panginoon kasi maraming tao talaga ang madadaya. Now, ito ang pinakaabangan po natin at dito na po ako magtatapos. The great destiny ng bawat isa po sa atin. The new heaven, the new Jerusalem, and the new earth. Sabi po ng Revelation chapter 1 verses 1 to 3. Then I saw a new heaven, a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out from heaven, from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne. Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Ito na po yung and forever and ever and ever. Amen. Wala na po tayong mararamdaman. Sapagkat ang sumunod na po na verse dyan, wala nang luhang papahirin. Wala nang sakit na mararamdaman. Ibabalik ng Diyos ang original design niya sa earth, katulad ni Adan at ni Eva. Now, hindi ko lang alam kung wala na tayong damit nun. Diba? Pero ang pinakamaganda ron, wala na po tayong sakit na nararamdaman. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, I saw the new heaven, new earth, and the new Jerusalem. Kaya kahit na anong gawin po natin, ayaw ng maraming bansa sa Israel, still Israel is the chosen nation of God. Still, the Israelis, the Jews are the chosen people of God. And it is very much mentioned in the Bible. Sinabi ng Bible, God will bring down from heaven the new Jerusalem wherein He would reign forever and ever and ever. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, what are the great things in the last days? 5 bagay. The great disappearance, the great distress, the great descent, the great millennial reign, and the great destiny.
Ano ngayon ang gagawin po natin, mga kapatid? Ang inaantay na lang po natin dyan ay yung number 1. At ang gusto po natin, pag nakasama po tayo doon sa great disappearance or sa rapture, sigurado, yung number 3, number 4, number 5, mararanasan po natin. Huwag na yung number 2, kasi yan po yung tribulation period. So, pagsikapan po natin. Habang tayo nabubuhay, okay na magplano ka. Okay na gumawa ka ng mga balakin. Okay? Pero ito ang tatandaan po natin. In Proverbs chapter 19, verse 21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. In closing, I want to end with this. Sa ating mga plano, ating tandaan, kalooban lang ng Diyos ang ganap na sigurado. Kaya lang ang tanong, sa mga plano ba natin, kasama ba ang Diyos? Kasi baka plano lang natin yun. At kakailanganin lang ang Diyos para i-bless yung plano natin. O baka kailangan lang natin ng Diyos pag hindi nangyari yung plano natin. Pero alam nyo mga kapatid, kung sa umpisa pa lang, hanapin na natin ang kalooban ng Diyos. Sa umpisa pa lang, isasama na natin ang Diyos sa plano natin. Mangyari man o hindi mangyari ang ating plano, alam natin may magandang layunin ng Diyos sa lahat ng pangyayari. Kaya we can say, yung sinasabi po ng Romans chapter 8, verse 28, for all things work together for good to them that love the Lord, to them whom God has called according to His purpose. Tandaan po natin mga kapatid, these 5 great things will surely take place in our lifetime. Makasama kaya ang bawat isa po sa atin? What is it that you are willing to give in exchange para makasama tayo sa gagawin ng Diyos sa ating pong buhay? What is it that we are willing to give up in order for us to receive what God has in store for us? Tayo pong lahat ay tumayo. How I pray na ngayong umaga pong ito, na enlighten po tayo sa ating pag-aaral. And how I pray ngayong umagang ito, makita natin yung dakilang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, kahit kailan, hindi po nagkamali ang Diyos. You heard this message today because God has a divine plan for you and me. And perhaps you heard this message for a long time. But the question is, what are you doing in order for you to apply the truth of God's Word? Kaya ngayong umagang ito, dalayan ko sa Panginoon mga kapatid, ihanda po natin ang ating sarili sa plano ng ating Panginoon. The price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love. For the nail pieces, wash me in your cleansing blood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the seated on the
Maraming salamat sa inyong mga salita na amin po pinag-aralan. Ang aking dalangin, ang banal na Espiritu ang lubos na magpaunawa sa bawat isa sa amin ng mga katotohanan ito na tiyak na mangyayari sa aming kapanahunan. More than anything, Lord, we allow the Holy Spirit to search our hearts, our minds, our whole being. And we ask that you reveal anything in us that is not of you. Help us to fully surrender ourselves to you. Help us, Lord, na makapamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa inyo. Hindi nyo kami pinagbabawalan, Panginoon, na gawin ang mga bagay na ginagawa po namin. But we must be aware that the time is coming, and it is very, very soon, when the great disappearance or the rapture will take place. Help us, Lord, to take part in it, na maging bahagi po kami noon, sapagkat ayaw po naming maranasan ang great desolation o ang great distress, Panginoon, na nakalaan para sa mga tao sa mundong ito. But nais po namin, Panginoon, makasama sa inyong kaharian, makasama upang bigyang gantimpala ninyo, bigyang parangal ninyo, Panginoon, habang nagkakaroon ng kaguluhan, habang nagkakaroon ng kahirapan, kapigatian sa mundong ito. Because we are believing, together with the Lord Jesus Christ, we will come back and reign with Him for 1,000 years here on earth, before the great destiny that awaits every one of us, when we will experience the new heaven, the new earth, and the new Jerusalem, wherein your word declares, and the kingdoms of this world is laid upon the shoulders of the Lord Jesus Christ, and He will reign forever and ever and ever. Salamat po, Panginoon. Dalain ko, Panginoon, sa aming mga balakin, isama po namin kayo. Hayaan niyo ang banal na Espiritu magpaalala sa amin, Panginoon, na kung kayo ay kasama namin, sino po ang lalaban sa amin? Kaya naman, iayos po ninyo ang aming pong kaisipan, iayos ninyo ang aming damdamin, iayos ninyo, Panginoon, ang mga bagay na ginagawa namin sa aming buhay, upang sigurado na ang bawat isa po sa amin ay makasama sa inyong kaharian. Salamat po. Inihiling ko rin po, Panginoon, katagpuin nyo ang aking mga kapatid sa anumang pangangailangan meron po sila ngayong araw na to. Perhaps there are some of them who are sick physically. Let the healing virtues of the Lord Jesus flow upon them right now, from the top of their head to the soles of their feet. Perhaps there are some of them na meron silang pinagdaraanan sa kanilang buhay. May pangangailangan sila financially, materially, emotionally, mentally, or whatever it is, especially spiritually. Let your right hand of righteousness minister to everyone right now. And Lord, unite us in your love. Help us to work together hand in hand for the fulfillment of the Great Commission and for the fulfillment of your end-time plan. And I bless all my brothers and my sisters. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you, and lift up His countenance upon you and give you His peace. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Join us again next Sunday as we continue our series about the events in the last days. God bless you.